sa bagay na to na totoo naman talaga. Sorry, si Terry Ridon pala. Okay? Kakausapin po natin ang member ng House Committee on Justice at chairperson din ng House Committee on Public Accounts, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kung magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Magandang umaga, maraming salamat. Jenny po sa Ramos. pagkita. Hi, good morning at maraming salamat. At ikaw pa ay naka-Zoom. Oh, partner, he woke up like that. Of course, si Kong Terry pa ba? Pinaghandaan tayo dito sa interview natin na ito. Dahil ang dami kong hindi alam. Ayan, sige. Lalo na yung mga ano kong, with your indulgence partner, Go ahead, simulan ko partner. na ito. Para mga, ano tayo. Para tayo nasa hearing. Correct. Correct, Jonas. Walang tama ka dyan. Hindi ba apektuhan yung kaso kung walang deklarasyon ng paghihiwalay? Mananatiling conjugal yung kanilang pera at yung kanilang mga bank accounts. Kaya walang ligtas, mga kababayan. Wala sila magiging palusot dito. Yan ang katotohanan. Chair. Oo nga. Kong, pakipaliwanag mo nga kasi ang dami nating napag-alaman ng mga numero. Ganito ang pera, ganyan ang pera. Pero wala akong pera. Hindi ko maintindihan yun. Walang cash on hand. Kahit kanina pinaliwanag ni Congresswoman Luistro, hindi ko pa rin siya magets, hindi ma-process. Ang simpleng tanong lang naman dyan talaga, magkano ba talaga pera niya? Well, yun po yung unang problema, no? Doon po sa kanyang salin from 2019 Ma'am Rebecca Paule. to 2024, no? Wala po nakalagay po doon ng cash on hand at cash in bank. Kasama ho yan doon sa requirements ng salin law, eh. Alam po ninyo, ang palusot nila, nakalagay daw ho yun sa others, pero hindi yung katanggap-tanggap kasi very specific po ng line item doon po sa salin law na dapat meron pong mga line item para sa mga pera. No, yun po yung una. Pangalawa, nakakatawa naman ho yun. Ginawa nilang others yung 2019 to 2024. Pero mula noong 2007 hanggang 2018, meron pong line item para ho sa pera. So ano ho yung nagbago noong pong 2019 onwards, no? At linamp supposedly, ito pong others, kasama po ng kanya pong cash. Oo. Kung halimbawa sa mga pinag-uusapang financial transactions, yung mga questionable, yung iba sabi, may mga naglulutangan, hindi pa naman final yan sa COA na yan, sa AMLAC na yan, wala pa naman, di naman yan final, pwede naman yung habulin. Pero base doon sa lumabas sa komite, maituturing na ba ito mga unexplained na sources ng funds na natutukoy, na basehan, ebidensya para madiin ng Vice President? Alam po ninyo, ngayong araw na ito magka-file si Attorney Man Scarpio, asawa po ng pangalawang Pangulo, laban sa Committee on Justice members at sa BSP Governor at AMLAC Executive Director. Sa pagpa-file po niya ng kaso ngayon, effectively, tinatanggap po nila na tama ho yung mga bilang. Tama ho yung 6.7 billion of total transactions. Yes, totoo yan, mga kababayan. Ulitin ko lang wala pong denial. Kahit anong mga statement nila, press release nila, wala pong denial. Ang kanila po ngayon, mga kababayan, na pinagtatalunan dito, ang kanila pong inaapila, mga ka-GPnatics, ay maliwanag na kailangan daw, mga kababayan, hindi sakop si Man Scarpio ng iniimbestigahan. At kailangan daw, mga ka-GPnatics, kinu-question nila yung data privacy, yung bank secrecy law, at syempre yung AMLAC law, mga kababayan, your AMLA. Yun yung kanilang pong pinupunto rito. Yung pong 4.4 billion ng inflows, pumasok po na pera, at yung pong 1.55 billion na lumabas pong pera mula sa kanila pong mga accounts, at yung natitira pa ho na 2.88 billion. So yun yung effect nung pong pagkakaso ngayong araw po na ito laban sa Committee on Justice. At papasok ngayon yung tanong. Una, sa inflows na 4.4 billion, saan po galing yung pong pera na yun? No? Yung pong outflow, saan ho napunta yung pong pera na yun? Kasi sino ho ba yung mag-asawang Duterte Carpio? Public official, mga abogado, meron pong naluluging mga negosyo. So, tama kayo. Lahat ito lalabas doon sa Senado. Dahil itatanong ito mismo, mga kababayan, ng panel of prosecutors. No? Pero yung for sure sa panel of prosecutors manggagaling ang mga question na ito. Sila din po ang magre-request dito, mga kababayan, para makuha yung mga bank records. By any sense of imagination,
parang hindi Mary na talaga Ann. mag-aabot-abot. Yung pong 88 million in net worth at Oy, shout out sa Vera sa Parel, 73 Veronica. million in income net of taxes dito po sa sheer scale ng 6.77 billion po ng transaction volume over the course of 20 years. Oo, pero real talk lang kung malalaman ba natin talaga yung ang sagot sa mga katanungan na yan, considering na ito na nga po, sinasabi ko kanina, ang kaharap nyo lang ay empty chair. Tapos, pagka meron lumabas na issue o legal na kailangang idiskusyon, akyat, sampa ng kaso. So, meron bang katapusan dito? Paikot-ikot lang tayo. Malalaman ba natin ang totoo? Ngayon ho nga, malalaman na ho natin yung totoo. Kasi nga, pag nag-file si Attorney Carpio ng kanyang kaso ngayon, nakatali na ho siya doon sa mga numero. Kasi ang rinereklamo ho niya, bakit nyo kasi dinisclose itong mga bagay nyo? Meron akong privacy dito. Oo. So sure, pag debatihan ho natin disclosure, ibig sabihin nun, hindi na natin pwedeng pagdebatihan yung pong numero. Hindi ba? Yun yung unang tanong. Pero pangalawa, tingin ko naman ho ultimately, magkikita-kita ho tayo sa Senado. No? So, pwede hong ilahad ng atin pong pangalawang Pangulo yung pong kanyang kabuuan ng depensa. Diyan po sa Senate impeachment trial if we get to that point. Yan po yung mga usapin no nakaraan about money, the transactions and Yan. all. Sa Wednesday, ang sinasabi naman pong pag-uusapan yung threat sa Pangulo, sa First Lady. Yan yung isa, pero mga kababayan, bago yan, syempre itutuloy muna yung sa BIR, yung pagbubukas po ng mahiwagang box, mga ka-GP Natics. Pero ang punto talaga dito, yung sinasabi ni Terry Ridon, mga kababayan, bakit nag-file sila ng kaso laban sa mga justice member? Unang-una, mga kababayan, ang kanilang ginagawa ay align according, mga kababayan, 'di ba? Doon sa binigay po na guidelines ng Supreme Court. No? So wala pong ginagawang paglabag, mga ka-GP Natics. At kapag kino-question na nila yung tungkol po sa legality ng data privacy, ng bank secrecy, mga kababayan, ang talagang punto rito, hindi nila dinidina yung numero. Totoo yung numero. Kaya nga mayroon silang pahayag, mga kababayan, na inaccurate lang daw yung number. 'Di ba? So, ibig sabihin, umaamin sila na totoo yung mga numero, medyo may kulang lang. Pero ang ayaw nilang mangyari, ayaw nila na malantad yung bilyones nilang kaperahan, mga kababayan. At dapat daw, hindi po madamay itong si Mans Carpio dito sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Oh, sabi ni Ma'am Winnie Halos, pwede ba yun, GP, hindi pa sila attend sa Senate? Mga kababayan, palagay ko hindi po pwede na hindi umattend si Sara Duterte. Kailangan niya talagang sumagot dito dahil hindi naman mga abogado niya ang kailangang sumagot, 'di ba? Siya po ang nasasakdal dito. Siya po ang impeachable official. So kailangan niya talagang sumagot dito, mga kababayan. 'Di ba? Yung bank records ang sakop ng bank secrecy law, hindi yung bank transaction. Tama po. Tama po, Sir Antonio. Kasi nga, sabi ko nga kanina, mga kababayan, gusto kasing lituhin ng mga DDS na yung inilabas daw ng AMLA na mga transactions, mga kababayan, yung suspicious at yung mga covered transaction, yun daw ay paglabag na kaagad. Mali. Dahil yun daw ay nanggaling, mga kababayan, mismo sa mga bank records. Mali. Ito ay records ng AMLA na nireport po ng bangko. Mga kababayan, hindi rin alam ng AMLA actually ang kabuuan ng mga impormasyon ukol doon sa nireport ng bangko na yon. So, not totally bank records. Kaya nga hindi natin malaman ngayon ano bang bank records ang or bank account, mga kababayan, ang naka-specify sa transaction na to. Naka-specify dito sa covered transaction na to or doon sa suspicious transaction na to. Hindi natin alam. 'Di ba? At kung ilan bang account yun nagsama-sama, mga kababayan, saang bang account kinuha yung mga suspicious transaction na yun, hindi natin alam. Yun ang ginagawa ng mga DDS ngayon. Nililito po, mga kababayan.
Pero maliwanag na iba ang records. Kumbaga yung records ng AMLA na nireport ng mga bangko, limited lang yan. Hindi yan kumpleto ng impormasyon. 'Di ba? Sabi ni sabi ni Gravity Force, sagutin ni Marcoleta yan, naloko na. Pleri de Luna, it's the obligation of Sara to attend the trial in the Senate. At yan ang sinabi nila, na doon daw ang proper forum, doon lang daw sila talaga a-attend, mga kababayan. So expected natin na si Sara Duterte ay doon po sasagot. At expected din natin na hindi magre-resign si Sara. They will exhaust all the remedies that they have, mga ka-GPnatics. Yan ang gagawin nila. Kasi kung mag-resign si Sara,